Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa magandang umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroong mga bagay na nakakapagbigay katiyakan sa ating kaligtasang tinanggap natin kay Hesukristo. Totoo ang sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi siya magsisinungaling. Ayon sa Titos, Kapitulo 1, talatang 2, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makakapaglapit sa atin sa Diyos. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Hebreo 6, talatang 18, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, Panginoon, upang magkaroon sila ng kagalingan sa mga karamdaman. At ibalik ninyo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdamang iyon, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga estudyante na patuloy na nag-aaral, patuloy na nagsusumikap makapag-aral at makatapos, Panginoon. Na sila'y ingatan mo, Panginoon, sa mga masasama, sa mga bad influence na mga estudyante, upang sila, O Diyos, ay matupad nila ang kanilang mga pangarap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay abroad or lokal, naway makasumpong sila, O Diyos, ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga naghahanap buhay sa lansangan, ang mga driver ng taxi, jeep, motorcycle. Lord, ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang paghahanap buhay, upang marami po silang madalang mga pagkain para maipagkaloob sa kanilang bawat pamilya, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang pagsaka, upang marami po silang maitanim ng mga gulay, prutas, palay at iba pa, para may mga pagkain ang bawat tao sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa inyo ang
lahat ng mga kapatid namin na nawawala ng mga tahanan dahil sila po ay nasunugan o nabagsakan ng mga landslide, Panginoon. Lord, abutin mo po ang mga kapatid namin ito upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng pag-asa sa buhay bagamat sila ay nakaranas ng isang bagyo. Pero Lord, naway sila, O Diyos, ay umaasa sa inyo dahil ikaw lamang ang nakapagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Ang kanyang salita, mga kaibigan, ay tiyak at ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi mababali. Dahil siya ay hindi magsisinungaling, kapatid, kaibigan, dahil siya ay hindi nagsisinungaling, tiyak na ang ating kaligtasan. Si Kristo ang pinagmulan ng buhay ay nasa atin. Maliwanag yan, kaibigan. Si Kristo, ang daluyan ng buhay ay nasa sa atin. Tingnan natin ang Juan 3, talatang 36. Ano po ba ang sinasabi sa Juan 3:36? Sabi doon, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Ayon naman sa Juan 5, talatang 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Mga kaibigan, sa oras na tayo ay maligtas, kaibigan, sa oras na tayo ay maligtas dahil sumasampalataya ka sa Diyos na siyang nabuhay, namatay, at tinanggap mo ang pagkakamali mo, si Kristo, kaibigan, ay mananahan sa atin o sa iyo. Mananahan sa iyo, sa atin. At ang kanyang presensya sa ating buhay ang magbibigay ng katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sino po ba ang nagpapatunay nito? Ang banal na Espiritu ang nagpapatunay. Tingnan natin ang Roma Kapitulo 8, talatang 16. Ano ba ang sinasabi sa Roma? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Maliwanag na maliwanag yun, kaibigan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gagawin at magtatagumpay tayo. Ipagkatiwala mo, sabi doon, sa Panginoon ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Napakaliwanag, kaibigan, na ang nagpapatunay nito ay ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ba ay nananahan sa ating puso? Ay nagpapatunay sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Maaari bang asahan ang iyong pakiramdam, kaibigan? Maaari ba natin asahan ang iyong pakiramdam? Bakit hindi dapat
Bakit hindi dapat pagtiwalaan ang ating kaligtasan ayon sa ating pakiramdam? Bakit? Ito ay ayon sa katotohanan at hindi ayon sa pakiramdam lamang. No? Ayon sa katotohanan ito, kaibigan, hindi sa pakiramdam. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang lahat ng sinasabi tungkol dito ay totoo. Maaaring mag-alinlangan ang ating damdamin sa Biblia. Subalit, dapat nating matutunang panghawakan ang kanyang salita at hindi ang damdamin natin tungkol dito. Walang dahilan, kaibigan. Walang dahilan upang mag-aalinlangan. Ang damdamin at ang pakiramdam nito kailanman ay hindi makapagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan. Naligtas tayo, kaibigan, dahil sa paniniwala, hindi sa ating nararamdaman. Naligtas tayo dahil sa ating paniniwala na tayo ay sumasampalataya, na may Diyos. May Diyos na nabuhay. May Diyos na namatay at nabuhay muli. At tayo ay nagpakumbabang lumapit sa Kanya. Sa Kanyang presensya. Ito ay binibigyang katiyakan ng salita ng Diyos, ng Kanyang presensya at patutuo ng banal na Espiritu Santo. Kaya't walang dahilan upang mag-alinlangan sa ating kaligtasan, sapagkat, kaibigan, ay tiyak na yan. Tiyak na yan. Huwag kang mag-alinlangan. Ang pag-alinlangan ay isang pagtanong sa integridad ng Diyos. Ang pag-alinlangan ay tulad ng isang paratang na nagsasabing siya ay maaring magkamali. Hindi ito mangyari, kaibigan, na magkakamali ang ating Diyos. Hindi siya tulad ng tao na nagsisinungaling. Anuman ang sabihin ng Diyos, ay tiyak na totoo, kapatid, kaibigan. Bakit kaya mas madali ang magduda sa halip na magtiwala? Diba? Mas madali magduda sa halip na magtiwala. Ano kaya ang dahilan ng ating pagdududa? At paano mawawala sa atin ang pag-alinlangan sa ating kaligtasan? Ang sabi doon, kaibigan, magtiwala lamang tayo. Magtiwala lamang tayo. Walang ibang inaasahan para sa ating ikaliligtas. Maliban, kaibigan, maliban sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kailangan tayong maniwala na ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat. Sapat na upang tayo ay maligtas. Pananampalataya ang tanging tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasang patuloy mong inialok sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na hindi kami nag-aalinlangan, hindi kami nag-alinlangan na kami ay maligtas dahil ang iyong mga salita ay totoo. Hindi ka nagsisinungaling, Panginoon. Hindi tulad ng tao na madaling makapagsinungaling. Kaya, Lord, sa aming buhay, kami po ay sumasampalataya na ikaw ang Diyos na siyang aming sinasampalatayanan, na ikaw ang Diyos na isinugo upang kami, o Diyos, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa amin, pag-ibig na walang hanggan, kaya't isinugo mo ang iyong kaisa-isang anak. Panginoong Diyos, maraming salamat sa bagong umagang ito. Nawa ikaw, Diyos, ang patuloy na maghari sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay tiyak na ligtas
sa anumang panganib dito sa lupa at siya kami ligtas doon sa buhay na walang hanggan. Ligtas kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na meron kang inilaan sa amin na isang lugar doon sa langit na kami ay patuloy na magpupuri sa inyo. Patuloy na sumasamba na kasama ang mga anghel mo sa langit at kasama ka, Panginoon, sa aming pagpupuri. Maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, sa aming pananambahan, Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay katiyakan sa aming pananampalataya dahil sa mga salita na dadalhin ng iyong mga anak. Maraming salamat at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.